Good morning muli sa inyong lahat. Dalayan ko na yung ating pinag-aaralan ay nakakapagbigay sa inyo ng encouragement or tips kung paano ninyo mararanasan sa inyong buhay yung kagalingan na ito ay libre na ipinagkaloob ng Lord sa atin. At nais kong ipaalala sa inyo muli na hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay nagkakasakit o magkasakit yung mga family members natin. At kailangan lang nating i-trace kung ano yung mga posibleng naging dahilan na dinaanan ng Satanas o ng kanyang mga demonyo para yung sakit ay ilagay sa ating katawan. Kasi pag na-trace natin yon, madali na lang yung mga susunod na mga hakbang para maranasan natin yung kagalingan. So, isa sa mga dapat nating maunawaang mabuti ay yung tinatawag na healing process. No? May proseso kasi. Although naniniwala tayo sa tinatawag na instant healing, no? Naniniwala tayo doon, hindi natin kinokontra yon. Ang problema nga lang, pagka ang isang tao ay nagkasakit tapos gusto niyang gumaling, tapos siya ay halimbawa naka, nakarinig siya about sa isang crusade sa isang lugar ng isang anointed evangelist. Tapos dahil sa desperado siyang gumaling dahil naapektuhan ng kanyang kalusugan, naapektuhan ng kanyang kaisipan at ang kanyang mga family members, ang kanyang trabaho. So naapektuhan na. So naging desperado siya na gumaling kaya nag-travel siya halimbawa sa isang crusade. Ngayon doon, sa isang crusade kasi pinaghanda ang mabuti yan. Ang dami mga nag-pray sa isang crusade. So, ang anointing talaga, yung anointing, it is the manifested presence of God and power of God na kikilos doon sa crusade, sa isang meeting. Sa ganun, ang kapangyarihan ng Diyos ay may display at masira ang mga gawa ng Satanas sa mga tao. At isa na doon ay ang sakit. Ngayon, kapag siya ay gumaling instantly, kasi it's possible talaga na sa mga crusades ay dahil sa kapal ng anointing na nandoon, magmamanifest talaga yung mga gifts of the Spirit. At isa doon ay ang gifts of healings. At pagka nagmanifest ang gifts of healings, yung taong may sakit ay kahit na wala siyang faith, ay maaari siyang gumaling pag nag-minister yung evangelist or yung host sa meeting na yon, kung sino yung in charge sa meeting na yon. So pwede siyang gumaling through the manifestation of the gifts of healings kahit wala siyang faith at kahit unbeliever nga gagaling siya. Ngayon, ang problema doon, after na ma-receive niya ang healing niya, wala siyang, kung hindi siya naturuan ano yung mga steps, paano niya mapapanatili yung kagalingan niya. So, yun ang disadvantage ng gumaling sa pag-attend sa crusade o pinray over lang sa pamamaraan, sa isang pamamaraan kontra sa pamamaraan talaga ng sinabi talaga ng Biblia how to receive your healing personally by faith. How to claim your healing by faith sa kanyang salita. Pag yun naturuan ka at naging equip ka how to receive your healing by faith in the Word of God, no? Yung healing na yon ay magiging permanent siya kasi na-receive mo by faith, and then pag ito halimbawa ay nanakawin ulit ng Satanas, babalik ulit yung mga sintomas, then alam mo kung paano ito ulit i-handle. Kasi nga, naturuan ka, natuto ka how to claim your own healing and how to maintain it. Ngayon, pag ikaw ay na-pray over lang or nag-attend ka lang sa isang crusade, nag-manifest ang gifts of healings,
hindi ka naturuan, hindi ka natuto how to claim and how to stand in faith to receive your healing. So, ang gagawin mo niyan, magta-travel ka from crusade to crusade. Kung saan naroon yung nag-pray over sa'yo, andun ka, chine-chase mo siya lagi. Paano kung siya nagpunta na sa ibang bansa? Paano na yon? Diba? So, ganun ang nangyayari sa maraming tao, from albularyo to albularyo, from kung ano nung mga pinupuntahan, kung saan saan pumupunta to receive their healing. Kasi nga hindi nga nila alam, hindi sila naturuan or hindi sila natuto. Kasi ang nasa isip nila ay instant healing. Hindi nila naintindihan yung process of healing. There is a healing process and we need to understand this para hindi tayo parang desperado lagi na wala nga tayong assurance kung gagaling tayo o hindi sa ginagawa natin, sa pinupuntahan natin, sa iniinom natin na gamot, sa pinupuntahan nating doktor o hospital. Wala tayong assurance, no? At minsan yung hope natin, yung trust natin, nandoon sa kung sino yung nagmi-minister sa atin ng healing. At hindi po magandang posisyon yon at kondisyon ng isang believer. Hindi ka stable noon. So, hindi ka madali kang mauga, no? Hindi firm, hindi stable yung faith mo, yung sarili mo. No? Pero kailangan tayong matuto, no? At ang ganyan lang natin ay maging open yung heart natin, yung mind natin, and then let's be willing to go through the process para magkaroon tayo ng permanent healing. No? So, healing is a process. Pag sinabi kong process, maraming ibig sabihin nito. Mayroon siyang spiritual process na kailangan mo ng pagdaanan ng isang tao bago siya magkaroon talaga ng strong faith to receive yung kanyang personal healing. No? Pag sinabi kong spiritual process, nandyan yung you need to develop your intimacy with the Holy Spirit. No? You need to develop intimacy with the Holy Spirit because the Holy Spirit is the revealer of all truth. At one of the truth na kailangan niyang mai-reveal sa'yo ay yung healing, the physical healing. The will of God about healing. Kasi pag ito'y narinig mo lang sa akin, narinig mo lang ito sa iba, pero hindi ito talaga personal na ni-reveal sa iyo ng Holy Spirit, ay ito yung dahilan kung bakit hindi na tatanggap ng mga tao yung kagalingan. Kasi narinig lang nila sa isang tao. Pero pag ito ay inihayag sa iyo ng Espiritu Santo kasi dinevelop mo yung intimacy mo sa Holy Spirit, ay malaki yung percentage na mapapabilis yung healing process na tinatawag. Mapapabilis siya. So, that's why it is a process. Yung spiritual process ng healing, kaya ko sinabing process kasi hindi ka agad-agad ay madidevelop yung relationship mo sa Holy Spirit. So, you need to practice it every day. You need to become hungry to have a fellowship, to have a quality time with the Holy Spirit in your prayer life. So, pag sinabi kong developing your intimacy with the Holy Spirit, kasama dyan yung developing your prayer life. Developing a lifestyle of worship. Okay? So, and you need to develop your your human spirit. You need to strengthen your human spirit. At paano mangyayari ito? By feeding your spirit the Word of God. You need to feed your heart. You need to feed your spirit, not your head. No? Kasi pag sinabi kong searching the Bible, reading the Bible, getting more of the Word of God. Ang iba, ang kanilang pagkakaintindi ay palalakihin yung ulo para ramihin yung kaalaman sa Bible. Lalaki yung ulo para mayroon siyang sandata sa pakikipagdebate. When it comes to your healing, walang saysay yon. Kaya nga ang dami mga may alam sa Biblia pero hindi nila alam paglabanan ng sakit.
No, yung mga may alam sa Biblia, sila patuloy yung nagkakasakit. Kasi not the head knowledge that will put you over sickness and disease, but it is your heart knowledge. Yung nag-research ka ng Bible, nag-search ka ng Bible, nakinig ka ng Bible preaching, nagbasa ka ng mga reading materials in line with the Bible. Your purpose in doing those things is to feed your spirit, feed your heart para maging strong siya. Okay? So, pero pag ang purpose mo ay para lang magkaroon ka ng kaalaman, pampalaki lang ng ulo, then ito ang dahilan kung bakit hindi ka gumagaling. Because it is not the head knowledge that will release the healing power of God, but it is your heart knowledge. So, that is a process kasi hindi ka agad-agad malakas ang spirit mo. Nakinig ka ngayon ng preaching about healing. Hindi ibig sabihin na yan ay susustentuhan ka na ng mahabang panahon at magstay kang malakas. No. Pag kumain kayo ngayon ng almusal, makakaramdam kayo ng kalakasan. Siyempre, kasi pag na-process na ng inyong sistema yung mga kinain ninyo, then magpuproduce yan ng energy at magiging malakas kayo. Pero yung breakfast ninyo ngayon, hindi yan assurance na the whole year of 2021 ay malakas kayo. You need to consistently eat your meal para maging consistent din yung lakas ninyo. Ganon din spiritually. You need to feed your spirit the Word of God para maging strong siya. At yung pagpapakain ng spirito, hindi yung sa tuwing nakakaramdam ka lang ng sintomas. Sa time na wala kang sakit, doon mo dapat mas pinapalakas ang iyong spirit kasi pagka dumating na yung sakit at palalakasin mo yung spirit mo sa time na yon, although kailangan mo palakasin yung spirit mo the moment dumating yung sakit. Pero before na dumating yung sakit, mas maganda pag pinalakas mo na yung spirit mo kasi pag may sakit ka na, mahina ka. At nakaka-apekto yun sa pag-search mo ng Bible. Nakaka-apekto yung pakiramdam mo sa pag-worship mo. Nakaka-apekto yung hindi magandang pakiramdam sa pag-pray. Okay? Kaya mas maganda kapag wala ka pang sakit, ay pinapalakas mo na yung spirit mo. Nagkakaroon ka na ng time to develop your intimacy with the Holy Spirit. Nagkakaroon ka na ng time to search, study the Bible, and meditate the Word day and night tulad ng sinabi ng Bible. For therein, sabi niya, you will make your way successful and very prosperous. So hindi yan alam ng lahat, kaya naghihintay lang sila ng swerte, naghihintay sila ng instant na mangyayari. Not knowing na you should be willing to go through the process. Okay? So ano pang mga kasama pag sinabi kong process, no? You need to apply the different parts of faith. That is a process. Bakit ko sinabing process? Kasi one of the parts of faith or the nature of faith is that faith sees. No? Faith visualizes the end result. No? So, developing that image that you are already healed, no? Developing that image that you are already healed takes time. It takes time to see yourself na magaling na. Lalo na kung yung sakit mo ay matagal na. So, ang image na na-develop sa isip mo, may sakit ka. Kaya kahit na hindi ka tinatanong, sinasabi mo sinisingit mo, ako may sakit ako, may asthma ako, may diabetes ako, may sakit ako sa kidney. So, buong-buo yung image na ikaw ay may sakit. And that's why it is a process kasi hindi ka agad-agad na matatanggal yung image sa isip mo that you are sick. Okay, habang pinag-aaral natin to, syempre ina-assume ko that you have already repented kasi hindi naman tayo nagiging sin conscious pagka sinabi kong repentance. Ano lang talaga, you need to accept the fact and you need to yung kailangan mo lang
kilalanin ang sarili mo at maging tapat ka sa sarili mo. Alam mo yun kung ikaw ay mayroong, kung ikaw ay lumalakad o namumuhay sa kasalanan, then fix it. Repent it. So after you have repented, then go through the process. Go through the process. So, anong mga process na ito? Developing your intimacy with the Holy Spirit, developing your human spirit, strengthening it day and night by feeding your spirit the Word of God, meditating the Word of God day and night, and then applying the nature of faith. Number one is the faith can see the end result. If you cannot see yourself healed, huwag kang mag-alala. Kasi nga, dumadaan ka sa proseso. And it takes time to develop the image of yourself, seeing yourself as already healed. No? But, ito ay makatotohanan na talagang kung ikaw ay nasa faith, you can see yourself healed already. You can see the final result. You can see the end result. If you cannot see it, you cannot have it. So you need to see yourself healed. You need to see yourself, the Word of God is already manifested in your body, in yourself, in your life. 1 Peter 2:24 ay nangyari na sa buhay mo. So you need to see yourself sa 1 Peter 2:24. By the stripes of Jesus, you are healed. And it takes time to develop that process. But it can be done, no? Possible yon. Maging willing lang tayo to go through the process. Don't look for the instant. Don't look for the instant solution. Maaring makuha mo yon, but hindi mo mamimaintain. Go through the process. Sigurado magtatagal yung healing mo kapag willing ka to go through the process. So you need to develop that. Faith sees, and second is faith speaks. No? So kung nakita mo ang iyong sarili that you're already healed, then you need to declare. Sabi mo, I believe I receive my healing. I believe that I am already healed. Pag sinasabi mo yan, I believe I am already healed, kahit nandyan yung sakit, hindi mo dinideny yung sakit na nandyan, hindi ka nagsisinungaling, kasi ang declaration mo, ang confession mo is, I believe. I know that sickness is in my body, but I believe that I am already healed, not according to my feelings, not according to what the doctor said, but according to what God said. Because God said in His Word, by His stripes I am healed. So according to God's Word, I believe that I am healed. So, syempre, nandyan pa rin yung sakit, nandyan pa rin yung pain, nandyan pa rin yung symptoms, but I am not moved by the symptoms anymore. I'm not moved by my feelings. I'm not moved. I'm not discouraged. Kung ano yung sinabi ng doktor, kung ano yung katotohanan na sinabi ng doktor, I'm not discouraged. I'm not moved by them because I am standing in the Word of God, and I declare, I confess, I believe what I saw in the Word of God, what God said, that by His stripes I am healed. I am only moved by what God said. And then faith acts. No? After I see myself healed, I will declare that I am healed, and then I will act like I am already healed. Yan. At kung ako ay if I am acting that I am already healed, no? If I am acting that I am already healed, ang isang taong walang sakit hindi nag-aalala. Ang taong walang sakit ay ibang klaseng mag-isip. Ibang klaseng mag-isip ang taong may sakit sa taong walang sakit. So paano mag-isip ang isang tao na walang sakit? Ano, kailangan kong gawin 'yon kahit may sakit ako. Why? Kasi nakita ko na yung sarili kong magaling na according to the Word of God. Dineclare ko na magaling na ako based on what I believe, based on what I believe in the Word of God. So I need to act like I am already healed. So no more worries, no more fears, no more doubts. I am acting like I am already healed. Nag-iisip ako ngayon, kumikilos ako ngayon, ng isang taong parang walang sakit. Kasi nga yun ang aking pinaniniwalaan. Yun ang aking nakita na sa aking sarili. At yun ang aking dinideclare.
And then, ano pa yung bahagi ng proseso? Kasama pa sa proseso yung faith stands firm. Pag sinabing faith stands firm, ganito yan. So after kong nakita ang aking sarili na magaling na ako, dineclare ko, kinonfess ko na magaling na ako, no more worries, no more fears, din ako natatakot, din ako nag-alala. Then maya-maya, andyan na naman yung negative thoughts. Nasasabihin niya, nandyan pa pero yung sakit sa katawan mo. Hindi pa pero binabago ng doktor yung kanyang statement na talagang may sakit ka. Nararamdaman mo pa, di ba? Pag dumarating yung mga thoughts na ito, hindi ko hahayaan yan na mag-dwell sa isip ko. I need to confront those thoughts with the Word of God. Pag nandito na yung thoughts sa isip ko, parang ganito yun. Ang ibon, sabi ni Kenneth Hagin, hindi mo mapipigilan yung ibon na lumipad diyan sa tapat ng ulo mo. Pero pag yung ibon na lumilipad sa tapat ng ulo mo, dumapo sa ulo mo at gagawa na ng pugad sa ulo mo, ay meron ka ng magagawa para paalisin yung ibon. Mapipigilan mo na yon. Hindi mo sila mapipigilan na lumipad-lipad yan sa taas, pero mapipigilan mo silang magpugad sa iyong isip, sa iyong ulo. Ganon din, yung mga negative thoughts, hindi mo mapipigilan yan na lumilipad-lipad yan sa ulo mo. Dumarating talaga yung mga negative thoughts. Pero kung nagtagal yung negative thoughts sa isip mo, mapipigilan mo na yon. Kasi pag hindi mo pinigilan yung mga negative thoughts, no? Pag hindi mo pinigilan, hindi mo kinonfront yung mga negative thoughts dyan sa isip mo, then yun ang mangyayari sa buhay mo. Kaya kung nagdwell sa isip mo na ikaw ay may sakit ka pa rin, hindi ka nagagaling, may mga namatay na sa sakit na yan, may mga alam ako dyan, may mga taong nagkasakit ng ganyan, hindi na nag-survive. Ganyan yung mga negative thoughts sa isip mo. Pag hindi naalis yan sa isip mo, mangyayari yon. So you need to confront them. Every time na dumating yung mga isip na ito at mag-dwell sa isip mo, sasabihin mo, in the name of Jesus, according to the Word of God, by the stripes of Jesus I am healed. Hindi mo titigilan gawin yan hanggat hindi umaalis yung negative thoughts. Maya-maya babalik na naman yan. So, i-confront mo ulit in Jesus' name. I rebuke these negative thoughts. I cast this imagination out from my life, from my mind, because the Word of God says, I am healed by the stripes of Jesus. He Himself took my infirmities. So maya-maya babalik na naman yan. Pag bumalik na naman yan, hindi ko hayaan yan ng pagbubulay-bulayan ko. I will rebuke those thoughts, these negative thoughts, because the Word of God says, I am healed, so hindi ko i-welcome, hindi ko i-entertain yung mga negative thoughts na yon. Ang aking i-welcome lang sa isip ko ay yung kung ano yung sinabi ng Word of God. Ngayon, pag ginagawa ko yun consistently, pag dumating yung negative thoughts, constantly ginagawa ko yan. No? Dumarating yung negative thoughts, then I will rebuke. Dumarating yung negative thoughts, then I will rebuke. Anong ginagawa ko? I am standing firm in faith because real faith stands firm in the Word of God. Pag hindi ko ni-rebuke, hindi ko kinonfront yung mga negative thoughts na ito, no? Then I am not standing in faith. At kapag hindi ako nag-stand in faith, ang totoo dyan is I am not in faith. Because if you are in faith, you will stand. Because faith stands. Kaya kung hindi mo ma-rebuke yung mga negative thoughts, no, hindi mo ma-confront yung mga negative thoughts sa isip mo, yun ang mga iniisip-isip mo, then because you are not in faith. At alam nyo, kung ano yung in-entertain mong pag-isip-isipan, pag-bulay-bulayan, dilid-dilihin sa isip mo, kung ano yung hinaya mong minimeditate, it will become the basement of your belief. Hindi nyo nare-realize yun, na yung belief ninyo ay depende sa mga thoughts na winelcome ninyo, na in-entertain ninyo. Kaya kung in-entertain nyo yung mga negative thoughts, any negative thoughts, pagka in-entertain nyo yan, pinagbubulay-bulayan nyo yan sa isip ninyo, then magiging belief mo yon. At syempre, kung ano yung naging belief mo, yun ang magiging manifestation ng noon sa iyong buhay. Kaya kung ang laging nagmamanifest sakit, kahirapan, problema, kasi winelcome mo sa isip mo. Naging strongholds yun ng spiritual darkness or spiritual forces para ma-enforce nila yung kanilang gustong gawin sa buhay mo. Hindi nila magawa, ang spiritual darkness, spiritual forces,
led by the devil, hindi nila magawa yung isang bagay sa'yo na hindi mo in-entertain, na hindi mo hinayaang manatili sa isip mo. Ang kanilang kailangan gawin muna, mag-establish muna sila ng kuta sa isip mo. Kuta, no? Sa English ay stronghold, no? Katulad ng mga terorista, mga NPA, mga nangyayari sa Afghanistan ngayon, bago maka-invade, no? Bago maka-invade yung terorista or NPA sa isang lugar, mag-establish muna sila ng kuta nila doon. Yung kuta na yung stronghold yon. Kapag may stronghold na doon, pahirapan na yon. Naging stronghold ng Taliban sa Afghanistan. So ano nangyari? Pahirapan yun. Hindi nila basta-basta matatanggal yon. Stronghold ng kalaban yun doon. Dahil sa pagsuporta ng mga ibang bansa sa Taliban, no? At sa kanilang pag-establish ng kuta sa Afghanistan, no? Eventually sila yung nag-rule over. Sila yung nag-take over. So, mag-establish muna ang Satanas ng kuta or stronghold sa isip mo bago siya mag-take over sa buhay mo. Kapag na-establish niya ang kuta ng sakit, kaisipan tungkol sa sakit, kaisipan tungkol sa problema, sa kahirapan, then magiging magiging stronghold niya yon sa iyong buhay para mag-take over na ang sakit kasi in-entertain mo. Nung una pa lang dapat hindi mo na in-entertain. Nung una pa lang dapat ay sinira mo na. Okay? So nakita ko ang aking sarili na magaling na, kinonfess ko na ako'y magaling na, nag-act ako as magaling na, nag-stand firm ako as magaling na, hindi ko in-entertain yung mga negative thoughts, then I need to continually praise and thank God for my healing because faith praises, faith rejoices. So hindi ko inayaan na yung joy ko na ibinigay ng Lord ay manakaw ng mga negative thoughts na ito at manakaw ng Satanas. So every day, i-release ko yung power of praise. Every day, i-release ko yung power of joy. Because joy is powerful. The Bible, sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. So ang masiyahing puso, nagsisilbi itong medicine sa ating katawan. Kahit tinan nyo, yung mga masakitin, yung mga sakiting tao, ito yung mga kasi, hindi sila marunong magsaya, hindi sila marunong magkaroon, or marunong sila magsaya, joker sila, pero sa totoo lang, wala silang real joy, wala silang pure joy. Alam mo, pag wala kayong pure joy, then magiging regular customer kayo ng sakit. No? Kasi hindi ibig sabihin na ikaw ay palabiro, hindi ibig sabihin na may joy ka. Karamihan sa mga palabiro, sila mismo walang joy. At yan ay mapapatunayan sa inyo ng isang nangyari sa isang Hollywood actor. Napakagaling na komedyanteng Hollywood actor. Napasaya niya ang buong mundo pero nagsasuffer pala siya ng depression at hanggang sa hindi niya na matake, then tinapos niya ang kanyang buhay. Pero nagpapasaya siya ng maraming tao. So, hindi ibig sabihin na ikaw ay tumatawa, ikaw ay ngumingiti, hindi ibig sabihin na meron kang pure joy. Sa likuran ng mga ipinapakita mong masaya ka, sa totoo lang, hindi ka masaya. At kung hindi ka masaya, magiging sakitin ka. Kapag wala kang joy, kasi ang joy na ito, yung pure joy na ito, ay talagang si Jesus Christ lang nakakapagbigay. Having a real relationship, no, yung talagang close relationship kay Jesus Christ, first, accept Him as your Lord and Savior, and then develop your relationship with Him. Every day, you are aiming to become close with Him. And then, His Word, kailangan maging food mo siya, pagkain mo siya. And then, intimacy with the Holy Spirit, pag ginawa mo yan, then magkakaroon ka talaga ng pure joy. And that joy will bring healing to your body. At sa Nehemiah, no, sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord will be your strength. Kaya yung mga full of joy, they are full of strength. They're full of life.
Yan, kaya kung wala kang sigla, wala kang gana sa buhay, pagod ka na, it's because you have no more joy. Ang isang bagay na gagawin mong masaya ka, masigla ka, excited ka. Hindi mo nararamdaman ng pagod. Pero once na nakaramdam ka na ng pagod sa isang bagay, it's because you have no more joy. Yung mga napapagod sa relationship, ayaw na nila, nagsawa na sila, basta ayaw na nila. It's because they have no joy already anymore sa kanilang relationship na yon. Hindi na sila masaya, kaya tinatapos na nila. So, delikado talaga pag wala kang joy. So, you need to maintain your joy if you want to receive your healing. If you want the healing of God to manifest in your body, it will not happen if you are always sad and lonely. So, alisin mo yung lugar ng kalungkutan sa puso mo. Maintain your joy. Paano? Draw near to Jesus. Feast in His Word. Enjoy His presence. Para magkaroon ka ng pure joy that will bring strength and healing to your body. And then last, faith needs to rest. Rest in His presence. Ibig sabihin, you trust in the Lord with all of your heart and you lean not unto your own understanding. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ipinapaunawa sa iyo ng doktor, naniniwala ka naman, pero hindi ka nagpapatinag, hindi ka nagpapa-apekto sa iyong pinaniniwalaan. Doon sa mga sinasabi ng doktor, you lean not on your own understanding. Sa understanding ng tao, you lean, hindi ka naglilin doon, hindi ka nagtitiwala doon, or you do not put your trust and faith and hope doon sa sinasabi ng tao, sa naunawa ng tao, but you put your trust with all of your heart sa sinabi ng Diyos. And that will bring rest to your soul. It will bring rest to your mind. Kasi pag tortured yung mind mo, tortured yung emotion mo, humihina yung resistensya mo. At pag humihina yung resistensya mo, tumatagal yung manifestation ng healing sa katawan mo. Kasi kung ano yung nangyayari sa loob mo, it will affect you on the outside. Spiritually, emotionally, and mentally, napakahalaga yan. Kailangan yung condition ng spirit mo, ng emotion mo, ng mind mo ay maayos. Kung gusto mong maging maayos ang condition ng iyong physical body. Kasi if you are trying to treat, if you are trying to treat or cure yourself physically, and yet hindi mo inaayos ang sarili mo inwardly, pabalik-balik lang yung sakit sa'yo. So, kailangan, kung gusto mo talaga manatili ang healing and health sa iyong katawan, maayos ang iyong spiritual life, maayos ang iyong emotion, hindi ka troubled on the inside, and then yung isip mo ay hindi siya tormented, hindi siya tortured. You are resting in God's Word and God's presence. Mayroon nga akong narinig, sabi niya, if you work, ibig sabihin nag-struggle ka, if you're struggling, if you're working, pag sabi kong working, hindi yung nagtatrabaho, kundi yung you are doing everything by your own strength para ma-acquire mo yung mga promises ng Lord. If you're working, if you're struggling, then God is resting. But if you are resting, putting it all in the hands of God, putting your trust in Him, if you are resting, sabi niya, then God is working. Kasi masyado tayong mapagtiwala ng sobra-sobra sa ating sariling kakayanan minsan. Kahit na nag-struggle na tayo, pinipilit pa rin natin mag-produce ang mga gusto natin mag-produce na results. Kahit na hirap ka na, pinipilit mo pa rin. Hindi gano'n. You need to rest in God's Word and in God's presence. And trust Him. Put your trust in Him. And then God will work in your behalf. So you need to cast all of your cares upon the Lord,
Sa mga nahirapan, sabi niya, sa mga nabibigatan, sabi niya, lumapit kayo sa akin at pagpapahingain ko kayo. So you need that kind of rest. Rest sa iyong isip, sa iyong emotion. Yan, para yung katawan mo ay malakas siyang lumaban sa anumang klaseng sakit. So, kaya healing is a process. It is a process. Kahit na gumaling ka pa instantly, kapag hindi ka nag-undergo ng process, babalik yung sakit. Kahit na masolusyonan mo ngayon yung sakit mo at hindi mo ayusin yung buhay mo inwardly, babalik yung sakit. Nako, promise. Mahihirapan ka lang. Alam niyo, ang sakit, uubusin ka niyan. Ang sakit, uubusin ka niya. Uubusin niya yung lakas mo, uubusin niya ang resources mo, uubusin niya ang pera mo, uubusin niya maging yung pagmamahal ng mga nagmamahal sa'yo. Ganyan kadelikado ang magkasakit. Kaya, napakalaga na ayusin mo lagi ang sarili mo inwardly, nang sa ganon, mag-manifest siya outwardly. Kasi kung ang ginagawa mo lang, nag-exercise ka, kumakain ka ng mga masusustansya, umiiwas ka sa mga na nagsusocial distance ka, which is tama lahat ng mga yan. Kasi ako naman na ginagawa ko lahat yan. Stricto ako sa mga kinakain ko, sa mga iniinom ko, inaalam ko kung ano ang makukuha ko sa mga pagkain na yon, ano ang maganda, ano ang masama na makukuha ko sa mga iniinom ko na yon, at nag-exercise ako, at kung ano ng mga bagay na ginagawa to maintain my physical health. Pero kung yun lang ang ginagawa ko, hindi ko inaayos ang aking spiritual condition, emotion ko hindi ko alam i-handle, isip ko hindi ko alam i-handle, magulo isip ko, magulo, madali akong magalit, madali akong magtampo. Ang mga yan ay mag-a-attract eventually yan ng sakit sa katawan mo kahit na ikaw ay nag-exercise at kumakain ng masusustansya. Hindi, you need to be balanced. Kung gusto mo talagang, if you want to walk in divine healing or divine health, no, balance ang sikreto. And be willing to undergo through the process. Develop your spiritual life. Make sure to handle your mind and your emotion, and then gawin mo yung mga dapat gawin physically, and then you will walk in divine health. Pag hindi nyo gagawin to, yung sinasabi ko pag hindi nyo gagawin, paprangkahin ko na kayo. Pag hindi nyo gagawin yung sinasabi ko, spiritual, emotional, mental, physical, pag hindi nyo gagawin yan, na ayusin lahat yan, then, ang aking advice sa inyo, kumuha na kayo ng magaling na doktor. Kasi regular nyo siyang bibisitahin talaga. Pero kung ayaw ninyo, tsaka mag-ipon na kayo. Kumuha na kayo ng insurance ninyo sa mga health insurance na yan. Hindi masama yan. Pero kung hindi nyo gagawin yung sinasabi ko, talagang isigurado nyo ang buhay ninyo. Pa-insured na kayo, mag-ipon na kayo kasi talagang regular kayong pupunta sa doktor. Ito prangkahan na. Pero kung susundin nyo yung sinasabi ko, ayusin nyo yung sarili spiritually, emotionally, mentally, and physically. Work out. Kumain ka ng masusustansya. Follow the protocol of the DOH. Ayusin mo isip mo. Huwag mong hayaang stress ka, mag-isip ka ng kung ano-ano. Emotion mo, handle mo. Huwag ka basta-basta nagagalit, huwag ka basta-basta na magtatampo, nasasaktan, no? Kahit anong gawin sa'yo ng tao, kailangan kang makarating sa punto na hindi ka nasasaktan, no? Kasi alam kong sabihin nyo, kasi ako nandun ako sa level na yan. Kahit anong sabihin mo sa akin, kahit anong gawin mo sa akin, kahit nalantaran mo akong sisiraan at lokohin mo ako ng kahit paulit-ulit mo akong lokohin, wala akong pakialam, hindi mo ako masasaktan. Bakit? Kasi ako lagi nasa presensya ng Panginoon at ng kanyang salita. Laging nagbibigay yan ng inner healing sa akin. Yes, and then spiritually, make sure na maayos ang spiritual condition mo. Feeding yourself the Word of God, feeding your spirit the Word of God. Stay in God's presence. Dwell in God's presence. Pag gagawin mo yan, then malaki ang tipid. Malaki ang tipid. At siyempre, maayos ang paglilingkod mo sa Lord. At
everyday. Ang ganda ng buhay everyday. Yan. Pero pag hindi niya alam i-handle ito, yan, mag-ipon kayo dahil talagang doktor at hospital ang bagsak ninyo. Yung mga may bisyo, no? Naku, ang dami ng, simula nung ako'y bata, naobserbahan ko na mga tao na mayabang sila nung may bisyo sila. Para bang nung nagbibisyo sila, para bang ang dating sa kanila ay hindi ako matatablahan ng sakit. Hindi ako papatayin ng sigarilyo, hindi ako papatayin ng alak. Parang ganun yung kanilang pinapakita. Ang dami ng 46 years old na ako. Ang dami ng generation na naobserbahan ko. Sa bawat generation, nakita ko na mga taong ito hindi nagtagal sa mundo. May mga nakita pa nga akong magbabarkada, sabi na kami ang tutumba sa alak. Abay, natumba na sila ngayon. Natumba na sila ngayon. At yung mga sumusunod sa kanila, natumba na ngayon. May mga kakilala ko ngayon na sa edad na line of 2 ay ang daming maintenance dahil sa pagbibisyo. Kaya, sabi ko sa inyo, pag nagbisyo ka, mag-ipon ka ng pampagamot mo. Yan, pag yung isip mo hindi mo alam handalan, laging magulo, mag-ipon ka ng pampagamot mo. Dahil magkakasakit ka pag yung isip mo magulo lagi. Yung emotionally sensitive ka, dali mong magtampo, dali mong magtanim ng galit, mag-ipon ka ng pera kasi talagang magpapagamot ka ng sakit physically. Ang problema dyan kung ikaw ay nagkasakit pa mentally. Yan ang mas problema. Mas mahirap gamutin yun. Ito pinaprangka ko lang kayo dahil nagiging honest lang ako. Kasi kahit na anong pagtuturo ko sa inyo, kung hindi niyo ayusin inwardly, talagang outwardly, magkakasakit ka. May mga nakita ko nga noon na magagaling mag-basketball. Ngayon, baldado na eh. So, nakakaawa at nakakapanghinayang dahil may mga talento sila pero dahil sa hindi alam i-handle ang kanilang buhay, then sila'y nagkasakit. Sila'y nilamon ng sakit. Mas magandang buhay pag walang sakit. Mas enjoy yung buhay pag walang sakit. Wala kang iniinda at saka wala kang iniisip na araw-araw iniinom, maintenance. Hindi ko naman kayo dinadown pag nandun kayo sa level na yun. Pero siguro hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat. Unahin mo ang spiritual. Your spiritual condition. Ayusin mo. Then, learn to handle your emotion. Learn to control your emotion. Yung pag may narinig kang salita against you, ay huwag mong patulan ka agad. Huwag kang basta nasasaktan. Kasi pag nasaktan ka talaga emotionally, magre-reflect yan sa katawan mo. Yeah. Then, learn to handle your mind. Learn to handle your mind. Huwag yung in-entertain lahat ng mga negative thoughts. Hindi lahat ng thoughts na dumarating sa isip mo ay good thoughts. No? So, sa mga negative thoughts ay you need to ibasura mo ang mga yan. Ibasura mo lahat ng negative thoughts. At yung mga good thoughts na nakaka-good vibes, then stay and dwell on those thoughts. Yan. So, meron pang mga ilang minuto. Ito gusto ko ipakita sa inyo to sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Para ma-realize ninyo gaano kahalaga ang i-develop ang intimacy with the Holy Spirit. So 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Chapter 2 verse 12. Sabi niya, "Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God." So, tingnan nyo, ang Holy Spirit daw, sabi niya, ang Holy Spirit na ating tinanggap, ibinigay ito sa atin for the purpose of revealing to us the things that have been freely given to us by God.
See, ang Holy Spirit, once na dinevelop mo yung relationship mo sa Holy Spirit, your fellowship, your intimacy with the Holy Spirit will reveal to you kung ano yung mga libre na ibinigay sa atin ng Diyos. At isa sa mga libreng ibinigay ng Diyos sa atin yon ay the healing, the physical healing. Ngayon, iba kapag ang Holy Spirit na mismo ang nagpaunawa sa'yo. Ngayon, I'm trying to explain to you. No? I'm trying to explain to you this subject healing. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ang siyang mismong nagpaintindi sa'yo, nagpaunawa sa'yo, no? Ang sabi ng Bible, the entrance of your word gives light. No? At mangyayari yon kapag ang Holy Spirit ang siya nag-reveal sa'yo. Pag nireveal ng Holy Spirit sa'yo ang Word of God about healing, then magkakaroon ng light sa isip mo. It gives light. At kapag nagkaroon ng light, ganito pala, ganun pala, yun pala. Ang dali mong magets, no? Ang dali mong magets kapag ang Holy Spirit mismo ang nag-reveal sa iyo. At iyan ang dahilan kung bakit ibinigay ang Espiritu ng Diyos sa atin to reveal to us the things that have been freely given to us by God. Ano yung damit nating hindi naunawaan pa, di ba? For example, marami na kayong narinig na preaching na magaganda. Na-bless kayo nung pinakinggan ninyo. Pero sa totoo lang, hindi nyo pa naiintindihan. Sa totoo lang, hindi nyo pa naunawaan ang mga bagay na yun. Na-bless ka lang nung narinig mo, pero hindi mo pa naiintindihan. Pero kapag dinevelop mo ang iyong intimacy with the Holy Spirit, yung mga narinig mong na-bless ka, hindi nagtatapos doon na na-bless ka lang, but the Holy Spirit will reveal to you kung ano yung mga bagay na dapat mong malaman sa subject na yon na narinig mo, i-reveal sa'yo ng Holy Spirit. Ano ang purpose? Bakit i-reveal sa'yo ng Holy Spirit? Para malaman mo how to obtain it in your life, how to acquire them in your life. Yan ang purpose kung bakit i-reveal sa'yo ng Holy Spirit ang mga bagay na libreng ibinigay ng Diyos sa atin para ma-acquire mo sila. The Holy Spirit is the revealer of all truth. Isa sa mga truth ay yung physical healing. Dito pa sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Atras lang kayo ng konti from 1 Corinthians 12. So Romans chapter 8 verse 32. Sabi niya, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Sabi niya, kung hindi niya ipinagkait ang kanyang anak na si Kristo, hinayaan niyang namatay doon sa cross ng Kalbaryo. No? Kung hindi ipinagkait yan, no? Because Jesus Christ is the best gift. No? He's the best of all the best. Best of all best. Lahat ng magagandang regalo, ang pinakamaganda at pinakamainam at pinaka-the best na regalo ng Diyos is Jesus Christ. Ayan, yung pinaka-the best gift, hindi niya ipinagkait. Tapos iisipin natin na yung kagalingan sa ating katawan ay hindi ipagkakalob ng Diyos sa atin. Kung minsan sinasabi pa natin na binigyan ako ng Diyos ng sakit para turuan ako. Ginagamit ng Diyos ang sakit na ito para disiplinahin ako. Ganun ba tayo disiplinahin ng Diyos? Kung yung pinaka-the best gift na pwede niyang ibigay sa tao, hindi niya ipinagkait, yung healing lang, hindi niya maibigay sa atin? Ipagkakait niya ba yung healing lang? Napakalit na piraso yan kumpara sa ating Panginoon na pinaka-the best gift of God. Kaya mong ibigay ang pinaka-the best, hindi mo pa ibigay yung maliit na bagay. Posible naman yun. Kaya yan ang gustong ipaunawa sa atin ng Espiritu ng Diyos. Kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak na pinaka-the best gift of all, hindi mo dapat isipin na ipagkakait sa iyo ng Diyos ang healing. Dahil hindi. Maliit na bagay lang yon. Healing, maliit na bagay lang yan. Madaling ibigay ng Diyos yan sa atin. Dahil na ibigay niya ng kanyang pinaka-the best. Yan, dito pa sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Tingnan niyo yung verse 11. Matthew 7:11.
If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Sabi niya, kung kayo ng mga ama dito sa lupa na iba sa inyo masasama, sabi niya, hindi kayo tinutukoy ko. Kung mayroong kayong kilalang tatay na masama, yung tatay na masama, kahit masama yun, alam niyo nagbigay ng mabuting bagay sa kanyang anak. Ngayon, ginamit niya ang example niyan. Kung ang tatay na masama dito sa lupa, kaya niyang magbigay ng regalo sa kanyang anak, how much more sa ating Ama na nasa langit, ipagkakait niya ba yung mga magagandang bagay na nais niyang bigay sa atin? Ipagkakait niya ba yun? Yung mga magandang bagay na dito sa lupa? And healing is a good thing, di ba? Healing is a good thing. Ipagkakait ba ng Diyos yan? Ipagkakait ba yan ng ating Heavenly Father kung ang masamang tao ay kaya niyang ibigay ang mabuting bagay sa kanyang anak? Tapos isipin mo na ang Diyos na napakabuting Diyos, napakabuting Ama, hindi niya ipagkakalob sa iyo ang kagalingan? Hindi logical, di ba? Hindi reasonable. Kung ang tatay na masama, kaya niyang bigyan ng mabuting bagay ang kanyang anak, di mas lalo ang Diyos na hindi naman siya masama. Mabuti nga siya, mabuting Ama, good Father. Di mas lalong hindi niya ipagkakait yung kagalingan sa atin. Kung gaano mo gustong gumaling, mas gusto ng Diyos na ikaw ay gumaling. Yung kailangan nating ituwid yung ating mindset, no? Yung mga kaisipan kasi na ating mga na-formulate at napakinggan kasi ay hinayaan nating mag-create ito ng stronghold sa ating isip. Dito pa sa James chapter 1. James chapter 1, tinan niyo yung verse 17. Sabi niya, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sabi niya, lahat ng mga perfect, lahat ng mga magandang regalo ay galing sa taas, bumababa mula sa Diyos para sa kanyang mga minamahal na anak. Kasama doon ang healing. Tinutawid ko lang yung mga negative ideas and beliefs natin na ang Diyos nagbibigay ng sakit para tayo ituwid at turuan. Alisin mo sa isip mo yan dahil maaring yan ang nakakahadlang kung bakit hindi ka gumagaling. Dito sa Matthew chapter 15, makikita natin dito kung ano talaga ang nasa isip ng Diyos when it comes to healing. Matthew 15, tingnan nyo yung, start natin basahin sa 21. Matthew 15 verse 21. Sabi niya, then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. So, tingnan nyo, ito ay Canaanite. Sinabi ni Jesus Christ, I was only sent to the lost tribe of Israel. So, hindi pinadala si Jesus Christ, physically, sa time na yon, hindi siya pinadala to minister to the needs of the Canaanites or the other lahi. Only for the Israel. Okay? Pero dito, tinan natin, kasi in-approach siya ng isang Canaanite na wala siyang mission statement ni Jesus Christ. Kasi Jew lang yung nasa mission statement ni Jesus Christ. No. Kasi may purpose yun, after the Jew, then the Gentiles. Pero sa time na yun, nandito siya mismo sa lupa, Jesus Christ is, yung mga dala ni Jesus Christ for the Jews only. And one of them is healing. Okay? Pero nang after siya namatay, then lahat na para sa lahat. Lahat na ginawa ni Jesus Christ para sa lahat na. Pero that time, na si Jesus Christ nandito physically, siya ay pinadala lamang na mag-minister sa needs ng mga Jew, ng mga Israelites, hindi ng Canaanites. Pero dito, Canaanite woman in-approach si Jesus Christ. Then sabi niya, verse 23, but he answered her not a word. So hindi siya sinagot ni Jesus Christ. Dinedma siya ni Jesus Christ. Anong feeling mo pag ikaw ay desperado, lalapit ka sa isang tao, then hindi ka pinansin? Masakit yan, di ba?
Masakit yun kapag ikaw ay desperado, kailangan mo isang bagay, lumapit ka sa isang tao na maasahan, ayon sa iyong nabalitaan, maasahan siya, pero nang ikaw ay lumapit sa kanya, dinedma ka. So masakit yun. Hindi siya pinansin. Hindi siya sinagot. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. Hindi lang yun, ha? Maging lahat ng associates, lahat ng mga officers, lahat ng mga may kinauukulan sa ministry ni Jesus Christ, sinuggest nila mismo na paalisin na yung kananay. Kalahin mo gaano kasakit yun para sa iyo na nangangailangan. But he answered and said, sabi niya, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Inamin pa mismo sa kanya. Nilinaw pa, inulit pa sa kanya. For clarification lang, Canaanite woman. Hindi ako pinadala para sa mga Canaanite. Pinadala lang ako para sa mga Israelite. Parang ikaw ay pumunta sa government office na sinabi sa iyo na yung kanilang service ay hindi para sa iyo. Wala kang lugar dito. Parang ganun ibig sabihin. So, anong feeling mo pag ikaw yon? Then verse 23, then she came and worshiped him, saying, Lord, help me. Nag-persist pa rin siya. Nag-worship pa rin siya kay Jesus Christ. Kahit na nasabi na sa kanyang, wala kang lugar dito. Sabi ng Lord sa kanya, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Ako. Nagkapatong-patong na yung sugat ng damdamin nito. Sabi niya, yung children's bread na tinutukoy ni Jesus Christ dito, yung children's bread na tinutukoy dito, healing. Kasi healing ang kailangan ng babaeng ito para sa kanyang anak. Yung children's bread, sabi niya, yung healing na hinihiling mo, sabi niya, hindi ito dapat ipinapakain sa katulad mong aso. Kalahin mo, tinawag pang aso. Pinrangka, hindi para sa iyo ang pagkain ng mga Israelite. Hindi para sa aso ang pagkain ng mga Israelite. Ang tinutukoy niya is the healing, physical healing. Tingnan natin ang sagot ng babae ito. And he said, yes, Lord. Sige. Kung yan, sige na. Tanggap ko na lahat ng sinasabi niyo sa akin. Parang ganun, tanggap ko na lahat ng sinasabi niyo sa akin. Yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Sige na. Tanggap ko na lahat ng sinasabi niyo sa akin. Wala akong karapatan kung wala. Pero itong sasabihin ko sa inyo, kahit na ang pagkain ng mga Israelite, the healing, ay hindi ibinibigay sa mga aso, pero may mga konting nahuhulog sa pagkain na kinakain ng mga kahit ng mga yaman, kahit sino, nahuhulog yung mga iba at yun ay kinakain ng mga aso. Yan sabi ni Jesus Christ. Ibig niya sabihin, kung hindi man para sa akin ang pagkain na yan, at least, kahit may mahulog lang na konti, hindi ko palalampasin yon. Kahit kapiranggot lang na mahuhulog, hindi ko palalampasin. Then, ang dating ito kay Jesus Christ, sabi niya, then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Gaano tayo katinding lumapit sa Lord when it comes to our healing? Kung ito hindi para sa Kanya, kung ito hindi para sa Kanyang healing, para sa Kanya ang healing, and yet na-receive niya, tayo pa kaya na para sa atin yung healing na ito? Malaking yan. Bagay na dapat yung i-analyze. Kung ang healing ay hindi para sa babae ito, pero nakuha niya yung kanyang hiniling, how much more sa akin na talagang inilaan para sa akin yung healing? Posible na hindi ko makakamtan. Dapat nasa isip natin yon. Tingnan natin ulit sa wala na akong oras. Tutuloy ko na lang ito sa pero isang verse pa para at least matapos ko yung point na ito about the willingness of God to heal us. Dito sa Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. Ipinapakita ko sa inyo the willingness of God to heal us. Okay? It is the will of God to heal us. Ipinapakita ko sa inyo. Matthew chapter 8, verse 1, sabi niya, when he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying,
Lord, if you are willing, you can make me clean. Okay? Alam niyo, napakahalaga, no? Which is, sa mga susunod, papakita ko sa inyo, the role of worship. No? The role of worship when it comes to healing. Kasi dito, nakaka-receive sila ng healing because they worship the Lord. Yung pag-approach nila kay Jesus Christ is through worship. No? Ngayon, dito, tinatanong niya, in-approach niya si Jesus Christ na para bang may question doon sa kanyang sa kanyang approach. Sabi niya, and behold, a leper came and worshiped him, saying, Lord, if you are willing, you will make me clean. Parang may question mark, parang may question doon sa kanyang approach. Kasi if you are willing. So, parang gusto niyang malaman talaga if it is God's will for him to be healed by God. So, gusto niyang malaman if it is God's will to heal him. And then sabi ni Jesus Christ, then Jesus, verse 3, then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. See? Nung lumapit ang may sakit na ito kay Jesus Christ, gusto niya malaman kung kalooban nandun sa pagalingin siya. Hindi niya sinabing, sa iba kalooban kong gumaling. Sa iba, kalooban kong pagalingin. Pero sa mga iba, katulad mo, hindi. Hindi niya sinabing ganon. Sabi niya, I am willing. O pwede sabihin, it is my will to heal you. It is my will to heal you. So it is the will of God to heal every one of you. Nasa iyo yun. Kung bakit hindi mo natatanggap. It's not up to God. It's always, yung healing power, it's always available. Yung healing ay pinrovide na yan noon pa. So it's not up to God. It's up to you. It's up to you. Nandun sa tao. Wala nga dun sa nagpe-pray over. Nandun sa tao. Kahit anong pag-pray over mo, kung yung tao, sarado yung puso, sarado yung isip, hindi prepared yung kanyang heart talaga to receive. Kahit tawagin mo pa si Kenneth Copeland mismo, kahit tawagin mo pa si Benihin mismo na i-pray over siya. Hindi lahat ng umaattend sa crusades na gumagaling. Kasi nasa tao yon. Ako mismo, hindi lahat ng pinray over ko ay gumaling. Maraming gumaling maging sa declaration ko, hindi ko nga pinagpipray. Minsan kasi ganun ginagawa ko. Hindi na nauuwi sa pagpipray over, pag-anoint ng oil. Kasi doon sa pagtuturo ko sa kanila, they will act on what they believe and then gumagaling sila. Pero hindi lahat. Hindi lahat. So nasa tao talaga yon. Papaano siya tatanggap ng kagalingan. Pag nakita ng tao yung kalooban ng Diyos, nakita ng tao yung mga sinabi ng Diyos sa kanyang salita, then yung tao na yan makaka-receive ng healing. Magmamanifest yung healing power of God sa kanya. Okay? So tayo manalangin. Muli o Diyos, kami pinagpapasalamat sapagkat napakabuti po ninyong Diyos. Kung hindi niyo ipinagkaitan yung anak na si Kristo bilang pinaka-the best gift of all, sigurado pong hindi nyo ipagkakait ang kagalingan ng aming physical na katawan. Sa sandaling ito, Diyos, kayo pong nakakaalam sa mga makakapanood kung ano ang kalagayan nila physically or kalagayan ng family members nila physically. I pray that their eyes will be opened by the Holy Spirit para malaman nila how to receive their own healing and how to minister healing to their family members. At ngayon pa lang, Lord, I agree with their faith na ang healing matatanggap nila, ang healing matatanggap ng kanilang family members. Because it is your will to heal people. So in the name of Jesus, I just curse those sickness, those disease, and I just rebuke those spirits. Kung mayroon mang demonic
oppression, demonic involvement sa mga sakit na yun na nasa kanilang katawan at nasa katawan ng kanilang mga family members. I just rebuke those evil spirits. I just rebuke those spirits causing sickness and disease in their bodies, in their family members. I command you, Satan, and all of your demons to leave that body right now in Jesus' name. By the authority of Christ that was delivered and delegated unto me, I speak to you now to get out, leave that body. And I speak healing to that body in Jesus' name. Thank you, Lord, for your healing power flowing right now in Jesus' name. Amen, and so be it. You're blessed.